초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Ayun. Pahinga lang saglit, kakain ako. May konti. Pakainit. Ano yun? Okay. Dito nagsalita. Kasi yung kapitbahay namin nag-music. Ang lakas na music niya. Baka marinig nyo pa nga dito eh. Makaka-copyright tayo niyan. Bubuksan ko yung ibang napamili ko kanina. Kasi dapat i-repack pa siya. Yung Alcampor sa goma. Saka yung manicure set. Tara buksan natin. Ayan, makikita na natin ngayon ang pinamili ko sa Divisoria. 3 kahon lang naman to kasi nag-commute lang ako para mabilisan lang dahil konti lang din naman ang pinamili ko. Una, meron tayong dyang pamaypay. Ano sunod yan? Dalawang pamaypay yan, malaki tsaka maliit. Suyod, tsaka mga suyod na plastic, suyod na kahoy, mag-ibang klase ng suyod. Ano pa ba? Ayan, salamin na maliit. Maraming kasing salamin yan eh. Yan yung pinakamaliit yan. Ito, yung sumunod sa pinakamaliit. Meron pa dyan nakakarton. Ito, lip gloss siya. Ayan, mural na lip gloss. Tapos tuyod pa rin yun na plastic. Ito ang kasunod, manicure set pala yan. Yan. Ako lang gagawa ng pag-set niya, pinaplastic ko siya na kompleto. May acetone, merthiolate at cuticle remover. Ang kasunod nito ay pamaypay na plastic. Yan, may plain sa may design. Kanina yung pamaypay na bamboo. Ano pa kaya ang kukuhanin ko dito ngayon? Perdibli pala, perdibli. Yan, dalawang klase. Malit malaki na perdibli. Ito na ang nakakarton ng mga bilog na salamin. 3 yan magkaiba-ibang sukat. Ito siguro yung pinakamalaki. Ayan siya. Ang sunod niyan ay yung medium at saka ang susunod niyan ay yung small. Ano to? Hair blackening shampoo. Ayan, blackening shampoo siya. Ano pa ba ang kinakalkal ko riyan? Oh, yung super liit na mga perdibli na mayroon siyang gold saka silver. Mga pang pin sa damit. Super liit yan. Masyadong maliit siya. Ano pa ba ang meron dito ngayon? Pangalawang karto naman ang buksan natin. Tingnan natin kung ano ang mga laman niyang mga paninda dito ngayon. Puro slime. Puro siya slime. Dadalhin ko ito lahat bukas. Yan, whiteboard siya.
iba-ibang sizes na whiteboard. To, yan whiteboard pen. Pangsulat niyo dyan sa whiteboard na yan. To, dami niyan. Tatlong size kasi yan. Yan, pinakamaliit na yan. Yan. Okay, ano pa iba? Ayan, mga bag. Para pang regalo, lagay ng regalo ng mga bag. Iba-ibang sizes din yan. Pinakamaliit yata yung size na yan. Ayan. Ito ang sobrang liit. Oh, may nagmartes pa sa akin dyan. Ayan, yan yung notebook ko nabili na mayroon siyang may code number siya para siya mabuksan. Ayan, ang cute talaga niyan. O yan, binida pa. Na maliit tsaka malaki yan. Sabi ko na kanina, maliit tsaka malaki yan. That's next pa. Okay, ito ang pinakamalaki sa tatlong mga paper bag na yan. Yan, tatlong sizes ang binili ko dyan. Ano pa meron, no? Crayola na jumbo. Yan, mga babae panlalaki na jumbo crayons. What else, my dear? Iba pa mga whiteboard pen. Yan, kasi marami binili ko dyan. 30 pieces yata yan. Ano pa ito mga to? Ay, maganda rin to. Yung crayons na may hawakan siya. Sabihin yung matigas na lalagyan ng crayons. Yan, para kahit anong hawak ng bata, hindi mabali yung crayons. Ang ganda niya, colorful, pang babae, pang lalaki na bata. Ang ganda. At ito pa, ang walang kakupas-kupas na abaka-adang babasahin ng mga elementary ng mga bata. Marami rin akong binili dyan dahil mabili yan para sa mga grade 1 at saka yung mga kinder na mga bata. Yan ang binabasa nila. Yan. Ito naman yan, English naman siya. Yung una kayo na Tagalog, ito naman English na ABCD naman siya. Ayan, for the children. At ito, ano pa ito? Mukhang, another notebook na merong mga code number. Ayan, marami pala akong binili niyan kasi ang cute talaga. Nakikita ako sa mga yan. Ano ba bang meron sa loob dyan? Mukhang marami-rami pa yung bubuksan natin dyan ito. Coloring book na maliliit. Yan, yung mga hindi afford yung medyo mahal, yan pwede. Kasi mas mura dyan kaysa doon sa malapad na coloring book. Ito, goma. Ayan, yung bilhin natin goma. 3 kilo yung goma na yan. Ano pang meron? Ito naman, Alcampor. Yan, yung pampabango sa damit. Para hindi maipis. 3 kilos din yan, binili ko na yan. Medyo may kabigatan din yan. Okay, next. Ano pang meron sa loob dyan sa karton na yan? Beanie. Yung osong-osong Lomo cards ng mga beanie. Dancers yan. Filipino artist na mga dancer. Pangalan ay Beanie. Ito pa. Ano ba to? Okay, colored pencil. Ano pa? Dali, bilisan na yan pag-club na yan. Uno card. Yan, laruin ng mga bata yan. Pasensya na, ka-voice over tayo kasi ang lakas talaga music sa bila. Mga bola yan, stress ball. Yan, para sa mga, sa kamay. What's this? Yung, correction tape na may liit. Ayan, correction tape na may liit. Masyado maisip yung mga pangalan ng mga binibili ko na yan. Kadami-dami. Ano naman to? Bouncing clay. Ang paborito ng mga bata yan. Talagang buuhan ang bilihan yan. May mga clay pang Hello Kitty na naka-bag. Yan pala ang laman yan. Ano pa kaya? Meron pa bang iba? Pang laman. Ano naman yan? Scotch tape. Ayun. Meron pa rin pala. Ano pa? Labas pang iba. Wala na. Okay na. Natapos din. Ibalik natin sa karton natin yung panamili na yan. Ayan na. Yan na lahat Nakita nyo na mga pinamili ko. Konti lang, di ba? Kasi nga, nag-commute lang tayo.
Okay, ito naman i-repack ko. Yung manicure set. Bili ko to siya ng ganito. Ako na mag-repack kasi mas magandang kita pag ako na mismo mag-repack. Ang gamit kong plastic ay 4.5 by 6. Ayan, ang ingay ng mga bata. Meron siyang Mertiolate, meron siyang acetone, meron siyang cuticle remover, meron siyang maliit na pusher, at saka meron siyang maliit na tawag nito. Yung pang parang ganon, liha. Maliit lang. Ano? Saglit. Bibili ng Fortune puti. Oh, interaction tayo. Okay, tuloy. Paano dyan? Ito. Yan. Ito yung maliit lang yung pusher, tsaka maliit lang na nail file pala, naalala ko na, nail file. Yan, ang kanyang ano, magkakasama siya ganyan. Isang set na talaga, kulang ng cutex na kulang. Isa na natin. Sama natin para mabilis ang ano natin lukot. Lukutin natin pag magkawa tayo. Yan. Ganun din to. Iwaan natin ng plastic para madaling kuhanin. Yan. Careful sa paggamit ng gunting. Dapat di pwede ang bata. Alright, ito na. Gawin. Patay ng plastic. Teka, mali pala. Ang una pala ito, dapat pagdikitin natin para hindi siya maghiwalay. So, alisin natin sa plastic. Ayan. Alisin to natin. Ayan, isa-isahin natin ganyan. Yan. Diba? Ganon din naman to. Isa-isahin din natin, hiwa-hiwalayin. Ayan, ganyan. Alisin sa plastic. Ganito naman style niyan. Scotch tape gamit natin. Ayan o. Ginaganyan ko sa dulo para hindi siya matusok sa plastic. Hindi mabutas yung plastic. Ayan, tinatapat ko sa dulo tsaka dulo. Kasi mas maigsi naman ang pusher kaysa ano, nail file. Kaya ganyan, di ba natabunan na siya. Hindi na matusok yung plastic. Ayan, okay. Sa tulong naman ng scotch tape, patay ng konting scotch tape. Gagano natin dyan, iikot na pa ganyan. Nakita nyo ba, iikot sa dulo para lang siyang matabunan. Yan. Okay. Ganon din sa kabilang dulo. Ganon din, scotch tape din. Para lang siya din matabunan. Okay, yan na. O, wala nang nakausli na makatusok ng plastic. Ito muna gawin natin. Ayan, tapos kunyari tapos na siya, ano, demo lang naman. Kunyari tapos na siya. Sa lahat na ganoon muna. Ito naman paglagay natin. Ayan. Unahin natin ng malaki. Itong cuticle remover unahin natin. I-harap natin yung ano dyan, ganyan. Para nakikita yung label niya. So, natin itong acetone or Mertiolate. Okay lang magkapalit ng ano. Ayan. Make sure lang na yung label na sarapan. Ayan. At ilagay natin sa likod yung pusher at nail file. Ganyan sa likod. Oh. So kahit siya nakausli, hindi siya makatusok sa plastic kasi may ano na siya, may protection na scotch tape. Yan, iganyan natin. Di ba kaganyan? Iganyan lang. 1, 2. O, pangalawang fold. Tapos, ito na. See? Nakagawa na tayo ng manicure set. Diba? Ang benta natin dito ay 20 pesos lang or 25 pwede na to. Yan. Ito ay 12 pieces. Yan, 12 pieces siya. So, alam nyo na. 12 times 20 is jackpot.
Ayan siya. 12 times 20. Kaya na bahala. Pero ang ating puhunan nito ay 100 plus lang. Okay? Ayan. Okay, di ko na ituloy kasi di ko nakuha na yung pagtuloy kasi ganun din ang process na paulit-ulit lang yun, paulit-ulit. Basta ganyan, para maganda tignan, nakaharap yung label. Diba? Parang totoo siyang binili mo na ganyan. Kasi pag binili ko to, malit lang kikitain ko, nasa mga 5 pesos lang yata, pero ganito ang kikitain ko. Which is, kung ikaw gagawa, half the price. Okay? Ayan na. Isunod ko na aking mothballs, tsaka aking goma. Hindi ko siya ubusin pag repack kasi pang bukas lang naman. Kasi madami to, tagi 3 kilos to, hindi ko kayang i-repack lahat. Demo lang akin, ayan. Sunod na lang natin yung i-demo yung parang alam niyo na rin naman yun eh. Yung pag-repack ng Alcampor tsaka goma. Ang goma kasi pag pang 25, inaano ko siya ng 1/8 sa takal ng sa takal ng kiluhan. 1/8 pang 25 pesos ko yung 1/8 ang takal ng goma. Ginagamit ko itong goma kong pangbigas kasi kaya ko namang tansyahin. Pero sa hindi kaya, yung maliit na kiluhan, yung maliit lang siya na timbangan na plastic. Ay sensitive yun eh. Kunting kibot agad yun eh. Pwede yun. 1/8 noon, 25 pesos. So ilang 25 isa isang kilo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. 8 times 25. Yun ang kalalabasan ng isang kilo nyo ng goma. Ang kilo ng goma ay nabili ng 135 per kilo. Ngayon, kung hindi naman yung iba kasi, kahit hindi sinasakto nilang 1/8, ako kasi, sakto lang talaga para okay sa customer. Kahit timbangin, sakto. Yan. Mas malaki na ang kita pag yung parang centipede mo, tatarya-tarya, 555, ganun. Pang 5 pesos naman yun. Pero matagal, minsan kinikilo ko na lang kasi pang lang naman yan eh. Pang gulay ng mga nagitin na gulay. Pang tali ng kanilang mga dahon, kangkong, kamutas, yung mga